So may mga grupo kami ng businessmen na mga bankero na nilalabanan yung mga nangyayari ngayon. Kaliliwanag ko po sa sitwasyon ngayon. Ang nangyayari, moro-moro. Ang nag-iimbestiga, sila yung dapat imbestigahan. Just imagine, ang si Ridon, na miyembro ng Bicol. Ako, Bicol. Ano ginagawa niya doon? Na chairman siya doon. Eh, kasama niya si Saldico. Technically, hindi siya dapat kasali doon. Dapat siya nakakulong na. Di ba? Si Trillanes, habang buhay na ba mga asar na lang yan? Di ba? At yung si Nuistro, nakatanggap ng maleta, ngayon nag-iimbestiga, chairman pa ng Judicial Committee. Di ba? Katatawanan. Kaya ilagay nyo sa isip nyo na ang ginagawa nila ay last-ditch effort para sila makalusot. Pag hindi sila nakalusot dito, tapos na silang lahat. Okay? Alam niyo kung bakit? Maganda ang future natin. Dahil napakagaling, maganda ang konsyensya, matatalino ang miyembro ng Supreme Court. Hindi sila mananalo. Okay? Nagpapahin na naman sila, gumagawa sila ng petition sa Supreme Court to declare na yung ginagawa ng Justice Committee illegal. Hindi dapat. Wala silang karapatang mag-imbestiga. Ang trabaho nila, kumuha ng ebidensya kung meron sila. Kasi, yung korte, Senado yung Senado ang mag-hearing. Hindi yung Congress. Puro ulol po. Huwag nyo naiintindihin. Sasakit ang ulo nyo. Ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno, lahat nagpapalusot. Si Presidente nagtatanong, bakit wala ka nakakulong? Eh, ikaw dapat nakakulong ka. Ano ginagawa mo dyan? Di ba? Siya nakakulong. Yung mga nagdidemanda, yung mga nag-iimbestiga, sila yung dapat nakakulong eh. Wala silang karapatan na mag-imbestiga. Okay? Lagay po natin yan. Lakasan nyo ang loob. May pag-asa tayo dahil kakampi natin ang Supreme Court. Yes! Huwag nyo intindihin yung mga investigasyon na yun. Wala yan. Kasi nag-iimbitar, sila mismo guilty. Dapat yan, mga nakakulong na eh. Alam nyo si Enpo, si Perdi Topacio, maglalako po yan. Ako po Perdi, tatagan mo na. Lahat siyang magnanakot na yan. Didimanda nyo na. Sila yung dapat dinidimanda, bakit hindi na didimanda? Sila yung dapat pakulong. Plunder eh. Diba? So maliwanag na po ba? Walang mangyayari yan sa Kongreso. Dahil kakampi natin ang Supreme Court. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yung lahat nangyayari dito sa Pasay, kung walang alam ang mayor at congressman, walang mangyayari. Okay? Lahat yan alam nila. Sila yung nagli-lead eh. Alam niyo ba, yung mga building dito, nagpapabid sila, hindi kompleto ang dokumento. Pag natapos na yung building, saka nila kukompletohin ang dokumento. Ayos ah. Iba sila. Okay? Pag nag-project sila, lalagay nila yung commission na gusto nila. Hindi nila pag-uusapan kung magkano yung project cost, kung magkano yung para sa kanila. Kasi may arkitekto ko, kinuha nila. Yung arkitekto ko nag-drawing ng building na para kay dating OIC Mayor, Dwight Calixto, yung 33 floors, sa sports complex sana. Okay? At yan ang sinasabi niya sa akin. Pare, yung arkitekto, yun ang kumuha yung arkitekto nila dito. Namamayagpag na arkitekto dito. Dito, talagang Pasay mafia na eh. Huwag nyo nang asahan na magkakaroon ng parehas pagdating sa project, paggawa ng dapat na gawin dito sa Pasay. Katulad nung sinasabi, di ba? Kailan ba nakinig sa atin yung mayor saka yung congressman na yung ginagawa nila para sa atin? Wala eh. Wala silang pakialam. Basta, eleksyon, tumanggap kayo ng 300, 500, patay kayong bata kayo.
Yung iba 300 na lang yun, di ba? Pinakamataas na yung 1,000 pag malakas kayo sa kanila. Pag may nahina kayo, 300 pesos na. Okay? Kaya talaga yung barangay, ayaw nilang paliitin para tayong mga oposisyon, mahirap makumbinse yung mga barangay captain. Gagasta ka ng 201 barangays, bibigyan mo pa, paano ka mananalo dito sa labanan sa Pasay? Talagang intentional ginagawa nila yan. Ayaw nila magbawasan para mamahirapan tayo. Okay, nasagot na ba yung tanong mo? Hindi po, sir. Ano ba yung tanong mo? Ang katanungan ko po, sir, ay ganito. Marami po kasi nagplano na gusto panagutin ang kanilang congressman o kung sino man yung nakatanggap ng malita na hindi nila nakitaan ng proyekto sa kanilang lugar. Yun ang katanungan, sir. At ito po ba, kasi nakikita ko po na solid yung Pasay, nagtutulungan, nagkakaisa. May hakbangin po ba ang pagkakaisa ng sama-sara tayo upang mapanagot itong mga nakatanggap? Kasi dapat ang magkakaso ito kung saan ang congressman na nagkaroon ng insertion. Doon ang mga tao magmamasid. Saan napunta? Kaya tuloy yung mga proyekto na ghost project, di ba po? Wala. So, pwede dapat nila kasuhan. Pero wala pa pong naghakbang na mag-file ng kaso. Yun ang hinihingahin niyo ko si Atty. Perdito Casio na siya mag-lead kasama yung mga kasama niya sa law office. Saka yung naglalabasan niya yun. Na-file na ng case. Kasi nga, nangyayari, yan mga Rimulya, maniniwala ka ba? Tao nila yan eh. Aso nila yan, yung dalawang magkapatid. So walang mangyayari dyan, talagang may ipit. Basta kayo nagpakilala na makadigong kayo, makasala kayo, ay huwag ka nang mag-isip na mananalo kayo. Lahat nasa payroll na nila eh. They're doing, sabi ko nga, last ditch. Baka makalusot, baka mag-prosper yung impeachment. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi mangyayari yan. Okay? Yun lang talaga. Wala naman, nakikita mo ba lang eh. Nakikita mo ngayon, sarsuela lang eh. Correct. Nag-i-enjoy lang tayo pa, nag-i-enjoy sila pag nagdidebate tayo eh. Di ba? Huwag na, isa na lang tayo. Wala tayong pakialam sa mga yan. Gawin natin yung dapat natin gawin. Hayaan nyo, I'm trying to convince yung mga lawyers para file na ng case. Sila dapat nagtatatakbo eh. Di ba? Kita mo yung 18 na Marines, sila pa yung dinimanda, sila pa yung ginugulo, di ba? Dapat kunin nila agad para ma-file ng case kung sino man yung nakatanggap ng maleta. Baliktad. Wala po tayong maasahan sa Malacanang. Wala tayong maasahan sa mga congressmen. Wala tayong maasahan sa LGU, sa ombudsman. Wala po. Talagang lang, Supreme Court lang. Talagang napakahirap. Kaya na, ang sinasabi ko, i-psychologize natin sarili natin na one of these days, magagalit na yung Diyos, maliliwanagan na nila, hindi pwede itong impeachment, makakagalaw na lahat. Diba? Kasi kailangan talaga, ano yung pagkaganyan? Meron talagang perang gumagalaw para doon sa cases na mapapayag. Hindi pwede yung laway eh. Diba? Kailangan talaga, magano tayo. Ano din tayo, makiusap din tayo sa mga lawyer na take the cudgel, mag-file sila ng case on their own. Isuplayan na lang natin ng mga ebidensya.